Hello, kamusta? Ayan, nandito na naman po tayo sa ating week 6 ng Itolay Pre-Calculus online tutorial. Kamusta, kamusta, kamusta? Ayan, hello sa ating unang-unang estudyante na nag-comment, William David B. Deuna. Ayan, hello, from Senior 11 STEM B, San Lorenzo Ruiz Senior High School. Ayan, hashtag Itolay Level Up. Ayan. Hello, Jessely Garcia. Good afternoon din. Romel Paulite Junior. Ayan, good afternoon sa inyong lahat. Kamusta naman ang inyong um, pang 6 week? Ayan, medyo malapit-lapit na tayo, diba, na matapos ang ating first quarter. Ayan. So, kamusta naman ang inyong ang ating linggo ngayon? Okay, paki-comment nga yung mga terms na natutunan nyo sa week na ito. Okay, tingnan natin kung ano-ano yung mga bagong terms na natutunan natin ngayong week na 'to. Ayan, so ayan bumabate from San Lorenzo Ruiz Senior High School, Yael Sofia Talento. Hello, shout out sa inyo sa lahat ng mga taga San Lorenzo Ruiz Senior High School. Hello, hello. Hello, Miss Gian Cyril Ligon. Ayan, i-comment nyo rin yung mga schools nyo para ma-shoutout natin ang inyong mga schools. Ayan. So, ayan. Ngayon, Gcash po si Tutor Sara. Ayan, ready na ba kayo? Yan, kasi, yan, dapat last week, naka 1 month na, no? So, ngayon, Gcash si Tutor Sara. So, tingnan natin. So, dun sa first 3 na student na may mataas na score, ayun. So, tingnan natin. Exciting to. So, syempre, gagamit tayo ng ating class point. Okay? So, hindi lang to sa tamang sagot, no? Pabilisan at kailangan tama ang sagot. Okay? Ready na ba kayo? Sige nga, mag-comment ng heart dyan sa mga ready na. Ayan, ang dami-dami nating nagko-comment. Hello, hashtag Itolay Level Up nga naman. Hello, Kelmy Los Santos. 11 STEM Phoenix from San Miguel National High School. Ayan, shoutout po sa mga taga-SDO Bulacan. Ayan. So habang nagpe-prepare ako ng aking screen, okay? Yan. So, huwag pong kalimutan, every Friday, 4:40 to 5:20 p.m., it's Calculus Day. Ayan, ready na sila. Mukhang ready na. Ayan. So, ipapost ni Derek ang ating class code for today. And that is... Okay, so ang ating pag-aaralan ngayon ay recognizing the equation and important characteristics of different types of conic section. And then after that, tsaka tayo word problem. Ayan, ready na ba kayo? Okay. Yan. So for our learning objective, syempre, first, recognize the general form of equation of the conic section. Then, identify the different characteristics of different conic section using its equation in general form, and distinguish the degenerate conics associated to each conic section. Ayan. Ako, mukhang buhay na ang ating mga estudyante sa araw na ito. Okay. So, let's have a recap. So, go to your browser. Okay, ang ating class code po ay 99636. Okay, ayan, 99636. Okay, so we have class code 99636. Ayan, popost na lang ni Direct dyan ang ating class code, 99636. Ayan, salamat po. Ayan, naka-post na po ang ating class code, 99636. Ayan, so ready na po ba ang ating mga estudyante dyan? So, i-review lang natin kung ano yung napag-aralan natin. So, titingnan natin kung sino talaga yung nakinig sa kanilang mga teachers ngayong week. Ayan, so ready na po ba?
Ay, wait lang kasi hindi pa masyadong pumapasok ang ating mga estudyante, nakakatatlo pa lang ako. Sige, I'll give you siguro mga 30 seconds para pumasok sa ating class point. Ayan. So, shoutout muna tayo habang naghihintay tayo ng mga pumapasok na estudyante. Hello, John Errol Domingo from ayan, meron tayong taga-STEM 11 Sapphire from Jones Rural School. Hello, hello, hello. Jessa-May Villacentino ng grade 12 STEM watching from Salinugan National High School. Ayan, marami tayong mga bagong schools ngayon. Okay, so ayan, shoutout sa mga taga Jones Rural School. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan, from what SDO kaya sila, no? Ayan. Ayan. So, ayan, meron na tayong 5. Huwag kayong mag-alala, pasok lang kasi multiple choice lang naman to. Multiple choice. Kaya, huwag kayong masyadong kabahan at hindi naman made-display kung tama o mali, tama o mali yan. Sige na, sayang naman ang ating ano. Ayan, hello, Isaac Newton. 15 seconds since hindi pa 2 minutes, hindi naman kasi problem solving to. Ano lang to, multiple choice. So, kayang-kaya to ng kahit na sino. Basta nakinig kay teacher ngayong week na to, kayang-kaya. Oh, 'di ba? Sige, bibigyan ko kayo ng hint, identify nyo lang kung what type of conic section. O, 'di ba? So, meron na tayong okay. Hello, Liz Manuel. Hello, Tutor Sarah. Hello, hello, hello. Ayan. So, meron na tayong okay. Join na kayo kasi multiple choice lang naman yan. Okay? So, ready na po ba? Ayan. Ayan, madami nang pumapasok. Ayan, from West District, SDO Isabela Region 2. Hello, shoutout po sa mga taga Jones Rural School from Jones West District, SDO Isabela Region 2. Ayan, naku, madami-dami ng ating mga estudyante ngayon. Ayan, salamat, salamat. Gels, ayan, ang dami nating from at saka from San Lorenzo Ruiz Senior High School. Medyo malayo-layo to sa amin. Ayan. Ready na po ba? Okay. So, yung mga ranking nyo, ilalabas namin next week. Okay? Mag-aano na kami ni Tutor Erwin. Magpo-promote na kami at excited kaming i-announce sa inyo kung sino ang mga nakapasok sa ating advanced ranking or advanced duty of the week. So, next week yan. Abangan nyo. Okay? So, I think okay na ito. So, let's have the first problem. Ready na po ba? Ayan. Type in na tayo. Okay. So, first question. Choose the letter of the correct answer. Determine what type of conic is being described. Okay. So, given ang ating, ayan, equation 400x squared plus 600x plus 144y squared minus 192y minus 3,311 is equal to 0. Go! Ayan. Start na yan. Okay. So, tingnan natin. I-reveal natin ang tamang sagot. Okay. Nakikita po ba sa aking screen? Okay. So, our correct answer is letter C. Ayan. So, letter C ang ating tamang sagot. Tingnan natin kung sino ang nanguna sa ating leaderboard. So, yan, si Wayne. Okay. So, nakalimutan ko sabihin sa inyo, kailangan, ang tamang, as much as possible, kukunin natin yung
real name nyo, no? Kasi syempre, magpapadala tayo ng GCash. Paano natin, okay, sige, okay lang yan. For as long as yan yung gamit nyo sa inyong Facebook account. Okay? Yan. So, next tayo. So, the correct answer is ellipse, letter C. Okay, so determine what type of conic. So, x squared minus y squared minus 4x minus 4y minus 1 is equal to 0. Go! Ayan, 15 seconds lang po yan. Okay, so ang daming sumagot ng letter D. Okay, so maraming sumagot ng letter D. So tingnan natin, no? So ang tamang sagot ay letter D. So tingnan natin sa ating leaderboard. Okay. So sino ang nangunguna? Ayan. So insert natin yung slide natin para makita natin sino nanguna. Ayan. So we have our first. Okay, first is Isaac Newton, then si Idle, and then William, Wayne, Jollibee, Go, Jo. Ayan. So hindi natin alam mamaya paano natin maibibigay yung premium nila. Hindi ko alam kung ano mga pangalan nyo. Okay, so for our third item, 75y squared minus 150x minus 60y is minus 38 is equal to 0. Ayan. Go! Okay, so the correct answer, so tingnan natin ang leaderboard natin. The correct answer is letter A. Okay, so tingnan natin sa ating leaderboard. Okay, the correct answer is letter A, parabola. Sige. Ayan, naghang si Tutor Sarah. Okay. Sa ating leaderboard, ayan, so tingnan natin kung sino na yung mga nangunguna. Okay, so nangunguna pa rin si Isaac Newton, Idle, Jollibee, okay, Gojo, Jelly, Alot. Ayan, meron pa tayong last. Okay, question. Okay, ayan, galingan nyo. Go. Ayan, so for our third question. Third question yata. Ay, fourth. Okay. Yan. So, go. Yan. So, we have x minus 3 squared over 20 plus y plus 4 squared over 36 is equal to 0. Okay. So, ano kaya ang tamang sagot? Ano? Ayan. So, ellipse siya. Parang ellipse, ano? Pero equal to 0. So, ano kaya ang tamang sagot dito? Okay. Ayan. Tingnan natin. So, the correct answer is, nako, iba-iba ang kanilang mga sagot. Okay. Pero, isa lang ang tumama sagot. And that is letter A. Okay. So, that is a point. Kapag nag-equal to 0 ang ating circle or ellipse, okay, pag nag-equal to 0 ang standard form ng ating circle at saka ng ating ellipse, ang sagot doon ay point. Okay? Yan. Ayan. So, silang tatlo pa rin ang nangunguna. Okay? So, for our last question. Okay. Ayan. So, for our last question. Ayan. So, kayo mawala ng pag-asa, meron pa tayong
Ayan, meron pa tayo. Balay mo, isa sa kanila magkamali, di ba? Okay. Next. Ayan. So, determine. So, this time we have, okay, x squared minus 25 minus y squared over 16 is equal to 0. Okay, go. Ayan, sabi ni Sir Fernan, letter D, intersecting line. Sabi ni JR is letter C. Okay. Ano kayang tamang sagot? Ano? So, sabi din ni James Edward Sariana, letter D. Okay. So, tingnan natin, no? Let's see. So, for our correct, and for the correct answer is, okay, so the answer is letter D. Okay, so pag mukha siyang uh, standard form ng hyperbola but then equal to 0 siya, and that is intersecting line. Okay, so wag kayong magpapadala kaagad na porket x squared over a squared minus y squared over b squared, tapos equal to 0 kasi siya, hindi siya equal to 1. So, ibig sabihin, hindi, hindi uh, hindi siya nag-equal to 1, but then nag-equal to 0, ibig sabihin, two intersecting line po yon. Okay? Ayan. So, ayan ang ating final score. So, congratulations doon sa tatlong nakakuha ng top score. Ayan. So, i-PM nyo si Tutor Zara. Okay. Yun po ang pangalan ko sa FB, Tutor Zara. Okay. Paki-PM po ako dyan. Okay. Yan. So, proceed na tayo sa ating susunod na lesson. Ayan. Okay. So, now we have solving equation na tayo. Hello, Tutor Erwin. Ayan. Hi, Tutor Zara. Kumusta ka? Kamusta ka? Pasensya na ako na-late dahil galing ako ng division office. Ngayon kababalik ko Ayan, lang sa okay school. lang. Katatapos lang ng aming recap for today. Okay. Nagpa-Gcash ka talaga. na? Oo. May pa-Gcash ka nagpa-Gcash na ako kasi at ang gagaling nila, ang bibilis nilang sumagot. Halatang-halata na ang dami nilang natutunan sa linggong ito, Tutor Erwin. So very good. At least nakikita natin na yung ating ginagawa dito sa DepEd Itulay ay may magandang result, no? Na itong ating mga students ay bukod sa nagpa-participate sila lagi, ay yung kanilang pagkatuto ay nakikita rin natin. So, very good, very good. Ayan. So, eto ay ang ating susunod na lesson naman. So, kasi ang ating topic for this week, kasama din to, solving situational problems involving conic section. Ayan. So, ayan, para mas marami tayong ma-discuss, diba? Okay, recognize situational problems involving conic section. Illustrate the given situation involving conic section using the rectangular coordinate system, and solve situational and real-world problems involving conic section. So, Tutor Erwin, no, mahalaga to na malaman nila saan ba na-apply yung conic section. Sabi ko, para baka isipin nila, para pahirapan lang kami ng mga teachers namin. Kaya nagsosolve kami ng mga ganong equation. Sobrang dami ng applications na nakikita natin sa ating paligid na involve ang ating conic section, 'di ba? Lalo na yung mga non-linear problems, 'di ba, Tutor Erwin? Saka Tutor Zara, pwedeng sa ngayon ay hindi pa nila na-realize yung mga gamit nitong mga topics sa pre-calculus. Pero kapag nag-college na sila, kasi STEM ang target natin, no? And sila yung mga magsa-science, engineering, at saka architecture, etc. related courses, no? At sa tingin natin, doon nila makikita yung saan ba talaga i-apply at kung paano i-apply to, kasi doon yung applied na mga subjects. Pero sa ngayon, since tayo ay nag-uumpisa pa lang dito sa calculus, mas magandang napapractice na natin. At kapag
nandun na sila sa pagkakataon na gagamitin na nila, maaalala nila na, ay, ito pala yung tinuro ni Tutor Zara sa pre-calculus at saka sa basic calculus semester, no? Oo, correct ka dyan, Tutor Erwin, ano? Pero, may nagpapatanong, Tutor Erwin, from Jasem Sugitan, skincare reveal daw, Tutor Erwin. Pawis reveal daw, lang Tutor. Alam niyo na ang sikreto, di ba? Kakaupo ko lang dito sa... The more na pagpapawisan kayo, the more na gaganda ang looks nyo. Yun lang po yun. Positive lang sa lahat ng pagkakat. Wag lang sa COVID, no? Ayan. So recall lang natin ang ating mga standard form of equation of different conic section. Okay, so we have circle. Okay, x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. For the parabola, okay, so ito yung opens up or down. X minus h squared is equal to 4p quantity y minus k, or meron tayong left and right, opens to the right and opens to the left. So we have y minus k squared is equal to 4p quantity x minus h. So then for the ellipse, we have x minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared is equal to 1. And then the last one, we have the hyperbola. Okay, then x minus h squared over a squared minus y minus k squared over b squared is equal to 1. Okay, recall lang natin yung quiz natin kanina, no? So, sabi nga doon, kapag ito ay nag-equal to 0, nabanggit na namin to ng mga previous episode namin ni Tutor Erwin, kapag ito, ang r squared natin ay nag-equal to 0, same as with the ellipse, okay? So, yung circle at saka ellipse, kapag nag-equal to 0 po siya, it means that the equation is, ang kanyang graph ay point lang. Okay? Yan. So, magiging point lang siya. And, kapag nag-negative naman ang value, okay, ng right side ng equation natin, okay, ayan. So, kapag nag-negative value naman yan, it means na for circle and ellipse, it means na it is an empty set. Okay, so ibig sabihin, walang possible value, okay, or empty set. Ibig sabihin kasi imposibleng magkaroon tayo ng negative on the right side natin ng equation since we are adding two positive numbers here. Okay, ayan po, no? And then for the parabola, so syempre opens upward, downward, opens to the left and opens to the right. Okay? But then when it comes to hyperbola naman, okay, so kapag nag-equal to 0 ang ating hyperbola, okay, it means that we have an equation of two intersecting lines. Ayan. So kapag nag-equal to 0 ang ating hyperbola, ibig sabihin na naka-form tayo ng two intersecting lines. Okay? Yan. So, instructions. So, ang ating tawag dito. So, for our first instruction para maka-identify para makapag solve tayo ng problem, okay, involving conics, identify the conic section described in the problem. Okay, so syempre kailangan ma-identify muna natin ano ba yan? Circle, parabola, ellipse, or hyperbola. Okay, so minsan given siya, okay, no, Tutor Erwin, napakahalaga para sa kanila na identify muna nila kung ano yung conic section na kanilang gagamitin. Ano? Para, syempre, para alam nila kung ano yung standard form of equation ang gagamitin nila. Okay? Ayan. So, number 2, plot the given situations in the problem. So, lagyan ng lahat ng label. Okay? So, napakaganda niyan kung lahat ay may label. Okay? Then, ilalagay natin siya sa rectangular coordinate system. Okay? So, para ma-visualize natin doon sa ating graph. Diba? Kaya tayo nag-aral ng graph, no? Para mas madali nating ma-picture out kung
ano yung mga, anong itsura kaya nito? Okay, yon. So, solve the missing properties and characteristic of the conic section in the problem. So, kung ano yung nawawala, okay, yun ang solve natin. Solve the problem using the given details and be mindful of the dimension and units used. Okay, so tandaan nyo ha, tayong mga STEM students, oo, magagaling tayong mag-compute. But then, kailangan hindi pa rin natin makakalimutan yung mga itinuro sa atin ng grade school teachers natin na wag kakalimutan isulat yung mga units. Okay, ayan. Okay, so start na tayo. Okay, so we have our first problem. A semicircular cross-section tunnel is to be constructed as a part of a highway system. The highway is composed of 2 lanes. Each lane is 14 feet wide. If the topmost part of the tunnel measures 16 feet from the center of the lane, how high is the tunnel at the edge of each lane? Sige nga, bibigyan namin kayo ng 1 minute. Okay, para tingnan natin kung mapipicture out nyo kung ano yung itsura ng ating ang ating ngayon at kung kaya namang isolve in 1 minute. Sige, titingnan natin. Okay, or 2 minutes. Siguro, pwede na yon. Okay, or sabayan nyo na lang ako. Ayan, so ganyan ang itsura niya. Okay, kasi baka hindi na naman tayo umabot sa ating time. Okay, sayang ating matututunan sa araw na ito. Tutor Zara, kailangan lawakan nila yung kanilang imagination dyan. Yes, no? Tutor. Makakatulong yan. Okay, so unang yung iisipin since given na, 'di ba, nakalagay diyan na tawag dito, given diyan ang ating tunnel ay semicircular. So ibig sabihin, gagamitin natin yung standard form of equation ng circle. Okay? So kung hangga't maaari ang pinakamadaling way para i-plot natin sa rectangular coordinate system ay gamitin natin yung 0, 0 as the center or vertex. Okay? So yun ang pinakamadali doon para ma-picture out nyo kagad anong itsura doon sa rectangular coordinate system. Yon. Okay? So tingnan nga natin, Tutor Erwin, kung may nakahanap ng ating value, ano kayong hinahanap natin dito? Okay, anong hinahanap natin dito? So, dito, ano sa palagay nyo ang magiging value ng x natin? So, magkapantay ito, no? So, ibig sabihin, ang value ng x dito ay, okay, negative 14 din. Okay, so negative 14 din. Okay, and then, yan. So, ang hinahanap natin dito ay y. So, using the standard form equation of a circle, okay. Ayan. Okay, sabi ni Alexander Florante Capada, y squared is equal to 60. Ayan. So, malapit-lapit na ang sagot ni Alexander, So, meron pa siyang kulang na isa pang step. Okay. Ayan. So, ayan, simulan na natin ang pag-compute. So, using this, okay, standard form equation, x squared plus y squared is equal to 256. Kasi sabi dito, a semicircular cross-section tunnel is to be constructed as part of the highway system. So, sabi dito, each lane is 14 feet wide. Okay, so ibig sabihin, ang left lane ay 14 feet, ang right lane ay 14 feet din. Okay? If the topmost part of the tunnel measures 16 feet from the center. So, kung ito ang ating center, and then 16 feet daw yung topmost o yung pinakamataas, okay, na part ng ating tunnel. So, that is, okay, so i-label natin siya na 0, 16. Ayan. So, ibig sabihin, ito, kasama siya doon sa point. Okay, so this one is point passing through the circle having, okay, 16 as the radius, or we have x squared plus y squared is equal to 256. So, galing yan dito, 16 squared.
Okay, so since ang ating R dito ay 16. Okay, yan. So, anong susunod natin? Okay, so ibig sabihin, itong point na to ay passing through dito sa ating standard form of equation of circle. So, ibig sabihin, isi-substitute lang natin yung value ng xy dito sa ating standard form of equation. So, now we have, okay, so sabi ni PJ Pagadian is 7.73. So, tingnan natin, ano? So, we have x squared. Okay, i-solve nyo rin. Solve nyo sa inyong mga ano dyan. So, inyong mga calcu. Okay, so we have, so ang ating x squared ay negative 14 squared plus y squared is equal to 256. So, therefore, we have y squared is equal to 256 minus, okay, so 14 squared and that is 196. So, we have y squared is equal to 60. Okay, ang kukunin lang natin ay, okay, so we have positive, negative, square root of 60. So, approximately, ilan yan sa ating, ano, 2 decimal. Okay, sabi ni Alexander, 7.75 feet po. Okay, so approximately 7, tama. 7.75 feet. Okay, ayan. So, ibig sabihin yan, okay, anong ibig sabihin nun? Okay, ibig sabihin nun, ang height, okay, ng ating tunnel, okay, doon saan? Sa ating lane na 14 feet away from the center is 7.75. So, ibig sabihin, etong height niya na to is 7.75 feet. Okay, yan. Okay? Oh, very good. Ayan, ang daming nakakuha ng tamang sagot. Okay. Wag lang kakalimutan yung unit of measure, no? Yung ating feet. Okay. At saka yung idea, Tutor Zara, na after nilang mag-imagine ano yung conic section na po pwedeng applicable. Tulad nito, this is a semicircular yung shape niya. So, gagamitin natin ay yung circle na equation. So, parang yung geometry before, pero ang ginagamit natin ay algebraic ang approach, no? So, kaya gumagamit tayo ng equation at saka yung values ng x and y. Parang ano din to parang review na rin nila to sa kanilang grade 10. Okay, so parang na ano na nila to sa kanilang grade 10. Ayan, so but this time as conic section siya. Okay, so ayan, so ang daming nakakuha ng tamang sagot. Tutor Erwin, 7.75 feet. So huwag kakalimutan ang unit of measurement na feet. Okay, ayan. So, gusto proceed ko makakita ng mga puso, Tutor Sara, bago tayo mag-proceed. Ayan, sige nga. Check natin kung naiintindihan nila, Tutor Erwin. Papuso naman dyan. Kung gaano karaming puso, yun ang gaano karami silang natutuwa at naiintindihan ng unang example. Ayan okay. na. Ayan, nade-delay ang aking comment box dito. Ayan, so... Ayan, ang dami nilang binigay na puso. Lumilipad ang mga puso, Tutor Zara. Kaya nga, Jasper De Castro, Isia Santiago, Sir Fernand Inancilio, ayan, ni Micha, William. Ayan, so sa tingin ko, Tutor Erwin, ay, ayan, ang dami naman, Chelsea. Saka, Tutor Zara, no, kung natututo sila sa ating mga ginagawa, pwede nilang i-share ito, yung live session natin. Para marami pang matuto tulad nila. Okay, ayan, tama po yan. Ano? So, kahit hindi sila makapanood ngayon, at least makapanood sila sa kung kailan yung free time nila. Okay, yan, para makatulong tayo sa mga review na natatalakay nila sa
kanilang klase. Ayan. So, makakapagdagdag sila or pwede rin silang magbigay ng feedback sa atin, Tutor Erwin, 'di ba? So, kung paano natin i-improve ang ating mga session, anong nafe-feel nila habang nanonood sila ng ating live session. Ayan. So, syempre ma-appreciate namin kung kayo ay nagbibigay ng feedback sa amin dahil ito ay kagaganda naman ng programa namin dito sa DepEd Ito Live. Okay? So, next ano na tayo? Ayan, ang dami nating puso. Okay, a satellite dish is shaped like a paraboloid. Okay. So, anong ibig sabihin ng paraboloid? This means that its cross section, that its cross section is a parabola. Okay? Yan. Pero tandaan class ha, kailangan malaman natin kung anong klaseng conic section siya kasi not all the time ay ibinibigay, okay? Yung ang conic section kung anong class or anong type siya. Okay? In order to work properly. So ano nga ulit ang application, isa sa mga applications ng ating parabola nung nakaraan, 'di ba? So that is a satellite dish. So tingnan natin kung paano 'to nagwo-work sa paano natin i-relate ang parabola dito sa ating satellite dish, no? So in order to work properly, the receiver should be positioned at its focus. The satellite dish is 6 meters across as its opening and 0.75 meters deep at its center. Okay? How far from the vertex should the receiver be placed? Okay? So ano kayang magiging itsura nun? Okay? Sa ating rectangular coordinate system. Okay? So tingnan natin. Ayan. So, ayan na nga, ano? Sa satellite, this is shaped like a paraboloid. So, ayan. Ibig sabihin, so sabi doon, di ba? Sabi, ang satellite dish is 6 meters across its opening. So, ibig sabihin, from here, okay, yung opening natin ay ilan daw? 6 meters. Okay. Yan. So, hanggang dito yan. 6 meters siya. Okay? So, pa-plot natin siya sa rectangular coordinate system. So, ito yung nagsisilbi natin na latus rectum. Okay? So, ibig sabihin, hahatiin natin siya sa gitna para, symmetrically, no? Magiging 3 units siya sa kaliwa, 3 units din siya sa kanan. Okay? Yan. So, ito yung ating latus rectum. 6 meters siya. Okay? Excuse me. Yung sukat, okay, yan, ng ating opening. Okay, so ibig sabihin, pag atin natin siya sa gitna, we have 3 units to the left at saka 3 units to the right. So, kapag ipa-plot natin siya, okay, so ito yung hinahanap natin. Okay, ito yung hinahanap natin. Ilan daw to? Okay, yan. So, ilan daw to? Okay, so sabi dito, and 0.75 meters at its center. Okay, how far from the vertex should be the receiver be placed? Okay, so ibig sabihin, 0.75 meter at deep at its center. So ito yon. So ibig sabihin, ang height nun ay, okay, ang lalim pala ay 0.75 meter. Okay, yan. So ngayon, tingnan natin. Ano yung hinahanap natin? Ito yung hinahanap natin. So, how far from the vertex should the receiver place? So, ito yon. Yan. So, ito yung hinahanap natin. Okay, ito yon. Okay? Yan. So, anong gagawin natin? Ano ang gagamitin natin na sabi ni Alexander, ang ginamit niya is 4ay is equal to x squared. Okay, ayan. So, tama no? So, ang ginawa niya is a. Okay, so gamitin natin yung dati nating ginamit which is p. Ano, yan. So, magiging x squared is equal to 4py. Okay, ayan. So, now we have okay, ano yung x squared natin? Sukunin natin, kunwari, yung point na, okay, yung point na,
Okay. So, gamitin natin yung point na negative 3, 0.75. Okay. So, now we have negative 3 squared is equal to 4 times P times ano yung Y natin? 0. Okay, 75. So we have here 9 is equal to 4 times 0.75 is 3 P. So divide both sides by 3. So now we have P is equal to 3. Okay? So ngayon, gaano kalayo? Okay, gaano kalayo yon from here to here? So ibig sabihin, ilan? 3. Ano ang ating ano? Okay, 3 meters. Okay. So, ang ating sagot ay 3 meters. Ayan. So, tingnan nga natin. Ayan. So, 4A times 3. 4A times 3. Okay, ito ang gagamitin natin. 4PY. Ayan. So, ito, negative 3. Ito ang gagamitin natin. X squared is equal to 4PY. So, we have 9 is equal to 4P times, ano yung Y? 0.75 kasi yun yung depth natin. Okay? So, now we have, okay, naintindihan na po ba? Okay lang yan na magkamali. Okay lang yan. Okay, so ibig sabihin ng ating P ay ilan? Is 3 meters. Okay, so 3 meters from away from the center. So mula dito hanggang dito is 3. Okay, although obvious na siya, no? Bakit kailangan nating i-solve? Kasi paano kung ang vertex natin ay hindi siya nasa 0, 0? Okay, kasi may ganun tayong mga instances na hindi halimbawa ang problem na to ay parallel sa ibang problem, but then ang kanilang vertex ay wala sa 0, 0. Okay? So, pinlat natin siya sa 0, 0 kasi mas madali na ma-picture out natin kung nasa 0, 0 ito, no? Makikita natin siya kagad. Okay? So, paano kung ang given ng vertex natin ay hindi 0, 0? So, susundin nyo yung ganitong step. Isa-substitute natin si X and Y. Okay? At saka yung H and K. Then, solve muna kay P. Okay? So, tandaan nyo yan ha. Then, solve muna kay P. Pagkatapos nating isolve si P, okay, hahanapin natin ito. Yung ating, ating unknown, okay, gamit yung may given na tayo na P. Diba? Ayun. Sige nga. Papuso nga tingnan natin kung sino-sino ang mga nakakuha ng ating second problem. Ayan. Tutor Erwin? Ayan, naghihintay ako ng mga kanilang mga puso. Ayan, mayroong mga nagdi-discuss, parang chine-check nila yung sagot. Oo. Kasi parang nagkakaroon ng confusion kung ano How ba yung far? distance, no? So kasi ang tanong natin ay how far from the vertex How should far the from the receiver be vertex? placed? From the vertex. So it should be yung x-coordinate ng focus. 3? No, not the x-coordinate, but the distance between The distance. The distance between the vertex to the focus. Sorry naman. Ayan, eto, nandito. Ito, yan. Ito pala. Sorry naman. Ayan. So, ito. Ito yon. Ayan. Ito nga yon. Yung ano natin kanina. Ito yon, yung question mark natin kanina. Ito. Okay? Tama, Alexander? I stand corrected po. Ayan, bali pataas. Opo, lowest point. How far from the vertex should be the receiver be placed? Okay. Ayan. Double check po, Tutor Erwin. Yeah. So, kaya dapat pagbalik na rin kasi kapag 3 ang sagot natin, 3 meters, that's not the lowest point. Oo.
Ayan. Saan ako Okay. So dapat yung y coordinate na 0.75 ang Oo, answer. yung 0.75. Yeah, not the 3. Kasi kung 3 meters masyadong mataas 'yon. Oo, nagkapantay na siya doon sa Yeah. sa okay. So actually correct yung mga sagot kanina nila, yung may nagsagot ng 0.75. Oo, Meters na 0.75. lang ang kulang. Meters kasi sabi natin, do not forget the unit of measure, no? Ayan. So, ayan, ito si PJ Pagadian. So, 4A times 3 is equal to 0.75. Ayan. Iba una na, ang example na to, Tutor Sara. Ayan. Hindi, So, nagkabaliktad lang. Oo, nagkabaliktad siya ng 0.75. Okay, so 3 meters. Okay. So, ibig sabihin, 3 meters siya. Okay. Mula sa latus rectum. Yes. Mula sa 3 endpoint ng meters latus siya mula rectum. dito at 0.75 siya. Mula sa vertex. Ayan. Nakuha na po ba? Linawin natin yung 3 meters Oo, ay distance mula sa end ng latus meters. rectum to the focus. At yung distance naman from the vertex ay 0.75 meters. Yan. Okay, bali po ang receiver. Yun yung focus. Okay, yung focus. Okay, 0.3. Okay, so ang no 0 0.75. Oo, yun, 0. So, Florante, ang ating magiging focus na ay 0.075. Ayan. Munti ka na ako ipahamak nitong example na to, Ayan. O, yan na. Nagkabaliktad. Okay. So, ayan na po ba? Malinaw na po ba? Ayan. So, 0.075. Okay. So, tandaan ha. Okay. So, tawag dito ang kanyang, okay, away from the endpoint ng ating latus rectum is 3 meters. And then, ang kanyang lalim naman ay 0.75. So, how far from the vertex should the receiver be placed? Okay. So, 0.75. Okay, yan. Kasi mas mas nakita natin kaagad kahit without solving it, Tutor Erwin, nakita natin siya kaagad kasi nga ang ginawa nating vertex ay 0, 0. Ayan. So, nasa inyo din yun kung paano nyo siya ipa-plot sa rectangular coordinate system. Okay? Pero may mga instances na given yung vertex kung saan siya ilalagay. Okay? Lalo na importante pagdating sa mga higher math nyo na yung mga location. Okay? So kapag location ang pinag-uusapan, may mga coordinates na yan. Okay? So this time kasi, ang ginamit lang natin as vertex ay yung 0, 0. So nakita kagad natin yung sagot, okay, without solving it. Okay? Ayan. So nakuha na po ba? Ayan. Yan. Sabi ni PJ, alam ko na po. Ayan. Okay na po ba, Tutor Erwin? Ayan. Sabi ni Val, tama. Tama. 0.75 meters. Sa 0.3, sabi ni Alexander, sa 0.3 po dapat talaga ang receiver. Tapos may 0.35. Okay, so linawin natin yan sa susunod natin na session, kung bakit ganon. So, kukuha tayo ng parallel problem with that. Kailangan natin magdala dito ng satellite dish. Satellite dish. So, kailangan magkaroon tayo. So, sa ating review sa susunod na week, tingnan natin, maghahanap tayo ng parallel problem with that one, para malinawan ang mga komusyon na nagaganap ngayon. Okay? So, therefore, ang ating focus ay makikita sa 0.75. Okay, so mula sa ating vertex, okay, so we have
0.75. Tapos ang from endpoint ng unang lattice rectum natin from the vertex is 3 meters. 3 meters. Okay? Ayan. So, okay na. Yan. So, hindi tayo umabot dun sa ating activity. Okay? But then, pwede natin siyang additional activity kung gusto nilang gawin sa bahay, Tutor Erwin, para ma-practice ang kanilang Tutor Sara, hinahanap nila si Sir Isaac Newton, bakit tahimik daw? Sa problem. Lolo Isaac. Laila Isaac, sagot po. Dako, tama po yung ating sagot. Baka sa panahon. Tama po yung ating sagot. Nagkabaliktad lang kanina at medyo nalito lang yung ating ibang mga kasama dito sa live ating session. Pero babalikan natin sa susunod, no, Tutor Zara, sa review, para malinaw po ang lahat. No? Ayan. Pero dahil overtime na naman tayo, Tutor Zara, i-screenshot na lang ang activity at ating pag-usapan offline. Open ka ba sa offline session? Syempre naman. Okay, so now we have, this activity, paki-screenshot na po. At syempre, masaya po kami na tawag dito, maipaabot, okay, yung gusto namin matanggap ang inyong mga feedback sa session na ito at sa mga nakaraan naming session. So, syempre, para sa ikagaganda ng programa ng DepEd na ito, maraming salamat po muli. Okay, tayo na magtungo sa live sa DepEd Itulay Online Tutorial for Financial Literacy Friday. Ayan. So, with Tutor Madge. Saya. Tutor Erwin. Week 7 na tayo next Friday, mga kasama. Yes, excited na akong i-announce yung mga advanced duty of the week natin. Sino yung mga na-promote. Ayan. Matatapos na ang ating first quarter. Kaya go lang tayo. Laban lang. Kaya natin to. Eto, PM nyo ako dito sa mga yung first 3 na nakakuha kanina ng top score natin. Ayan. Yeah. Salamat!